Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Muli po, kinalulugod ko pong makasama kayo sa gagawin po nating pag-aaral ng leksyon. Ako po'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ng biyaya at ang pagmamahal ng ating mahal na Diyos. Bago po tayo magpatuloy, muli po ay inaanyayahan ko po ang ating mga first-time viewers. Kung ito po ang first time ninyong manood sa pamamagitan po ng programang ito, ay inaanyayahan ko po kayong i-like ang aming page nang sa ganun po ay makareceive po kayo ng mga updates. I-like nyo lang po yung page ng 3 points. At sa lahat naman po ng mga taga-subaybay at mga nanonood ngayon, inaanyayahan ko po kayo na patuloy pong i-share ang mga videos na ito upang nang sa ganun marami pong mga tao ang makinabang at mabless rin naman sa mga bagay na mapapakinggan po nila dito po sa pag-aaral natin gagawin ito. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang lahat ng mga tao na tumutulong upang nang sa ganon ang gawain pong ito o ang paglilingkod na ito ay magpatuloy. Gusto ko pong unang pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa ibinigay po sa aming pagkakataon upang maisagawa ang gawain ito. Pangalawa, gusto ko pong pasalamatan ang aking asawa, ang aking misis, na siya po ang behind the scene ay gumagawa ng lahat ng mga effects, editing, lahat-lahat siya po ang gumagawa po ng lahat ng yan. At sa lahat po ng mga tao na ayaw magpabanggit, ngunit sila po ay naglalaan ng kanilang mga resources at naglalaan ng kanilang suporta sa iba't ibang pamamaraan. Kung kayo po ay nanonood ngayon, isa pong malaking pasasalamat ang aking pong ipinapaabot sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, ang ministry pong ito ay hindi po makakapagpatuloy ng katulad ng meron po tayo ngayon. At higit po sa lahat, salamat po sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Patuloy po na ang gawain ito ay magpapatuloy para nang sa ganun, mabless po kayo, mabless po ang lahat ng mga taong nakikinabang sa pag-aaral na ito. Bago po tayo magsimula, inaaniya ko po kayong yumuko sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ibinigay sa amin upang mag-aaral ng inyong mga salita. Nawa Panginoon, sa gagawin naming pag-aaral ng leksyon ay matutunan po namin ang mga bagay na nais niyo pong iparating sa amin. Tulungan kaming makuha ang mga praktikal na leksyon upang nang sa ganon, ito po ay makatulong upang kami ay lalong manampalataya at umasa lamang sa inyong mga salita. Ipagpatawad po ang aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong lesson ngayon ay may pamagat na Creation, Genesis as Foundation, Part 1. Ito na po ang ating lesson 8 ng ating leksyon. Napakabilis lang panahon. Ilang weeks na lang ay matatapos na naman natin tong quarter na to at pagkatapos pupunta na naman tayo sa panibagong leksyon. Sana po doon sa mga nakalipas na lesson ay na-bless po kayo, nakuha po natin paano pag-aralan ng Biblia at nakatulong para sa ganun sa ating mga pagbabasa ay mas lalo po nating makuha ang mensaheng ipinaparating sa atin. Ang ating pong memory verse ay matatagpuan sa John chapter 1 verses 1 to 4. Ang sabi po ay ganito: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Ano po? So sabi po dyan sa text na yan, ay alam po natin na mga mananampalataya na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Mababasa niyo po yan all throughout the verses ng chapter 1 ng aklat po ng John. At dito po, specifically, ang gusto pong idiin ng ating lesson ay He was in the beginning with God, at ang sabi pa nga po doon ay, and the Word was God. Ano po? At hindi lamang yun, yung all things were made through Him. So ito po yung tinatawag natin na yung creation, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng mga bagay at suportado po ito ng maraming mga talata sa banal na kasulatan. Mapapansin po ninyo na napakahalaga talaga ng turo ng creation. Alam po ninyo, isa ito sa fundamental beliefs ng ating church. At ating kinikilala na ang creation ay foundation sa napakaraming mga turo. Sapagkat sa Genesis 1,
2 and 3 ay napakarami na po doon na mga bagay na makikita natin na pinanghahawakan natin ngayon. Nandun na yung tinatawag natin na yung nature of the Godhead, working harmony with the God the Father, the Son, and the Spirit. Nandun na rin po yung tinatawag natin na araw ng Sabat sa Genesis chapter 2. Nandun na rin yung origin of sin o yung nature of sin sa Genesis chapter 3 o yung fall of man. Nandun na rin po yung tinatawag natin na promise of the Messiah in Genesis 3 verse 15. Nandun na po yung kwento about the flood, yung covenant, at marami pang mga bagay pag pinag-aralan po natin ang aklat ng Genesis. Ano po kaya? Napakahalaga ng turo ng creation. Nandito po yung pundasyon ng maraming mga katuruan. Dito rin yung difference between true God and false God. Ano po? Kasi bakit? Laging mine-mention sa Bible that He is the creator of all things. Ano po? Yan ang pagkakaiba ng Diyos. He's the only God who can create something out of nothing. Ano po? Yung iba, makaka-create sila ng something out of something, pero ang Diyos lamang ang makaka-create, ang tunay na Diyos lamang, ng something out of nothing. At hindi lamang po yun, sa pag-aaral rin po ng katuruan ng creation, ay malalaman po natin na hindi tayo naniniwala dun sa mga paniniwala ng karamihan na it is just the evolution. O kaya naman yung sinasabi nila kung ano-anong mga theories kaya nabuo ang sanlibutan. We take it by faith. Ano po? Ayan, babalikan natin yung lesson natin ng mga nakarang linggo na ang ating parameter pag nagbabasa tayo ng Bible, it should be faith. Naniniwala tayo na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano po? Base sa story o sa record ng Genesis chapter 1 and chapter 2. Kung walang creation, wala po tayong purpose sa buhay. Tayo ay parang mga kung anong gusto natin gawin, ay yun na lang ang gagawin natin. Kung walang creation, walang direksyon ang ating mga buhay. Kaya ang ganda sapagkat dito po sa creation, ang daming mga practical lessons na pwede nating kunin. Di lamang po yun, gusto ko rin pong idagdag sa pag-aaral natin ito. Naniniwala rin po tayo na yung first, second, third, fourth, fifth, and sixth and seventh day, these are literal days. Hindi po tayo naniniwala doon sa sinasabi ng karamihan na ito ay 1,000 years or million of years, na tapos unti-unti na lamang nag-evolve. Hindi po ganon ang ating paniniwala. We believe in a powerful God na He's capable of really creating just by saying it. Yung kapangyarihan ng kanyang salita ay magagawa talaga ang lahat ng mga bagay. Alam po ninyo, pag pinag-aralan po ninyo yung records ng Genesis, yung ginamit po sa day na word sa Bible, sa wikang Ingles na day o yung sa Tagalog ay araw, ay galing po sa Hebrew word na yom. At yung yom po, pag tinignan po ninyo, all throughout ng creation story o yung narrative ng creation, it refers to literal day. At marami pong mga nag-aaral ng Bible na pag tinitignan nila yung construction ng sentence, yung mga linguist na chinecheck itong Bible, sila ay nag-agree na the construction of the sentence ay talagang pumapabor that the author believes in literal days. Na literal na araw talaga nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kasi po, alam po ninyo, kaya po natin dinidiscuss to. May mga ilang naniniwala na yun nga po yung evolution, yung mga tao dito, meron lamang na nangyari, kaya naman, o yung sinasabi nilang Big Bang Theory, meron naman iba na ang tawag nila, instead of day of creation, ang tawag nila sa Genesis ay day of revelation. Ang ibig sabihin nila, yung first day na kinikwento dyan is God revealed what happened. Pero in reality, it took 1,000 years bago siya nangyari. So sabi nila, kaya yan, God revealed. Day of revelation, hindi daw po day of creation. So hindi po tayo naniniwala doon. Dahil, base po sa banal na kasulatan, makikita po natin yung mga evidence through literary, yung mga linguistic markers na ginamit po doon sa word na yun, at sa iba't ibang mga considerations, makikita po natin that it's really literal
24 hours a day. Yung tinatawag po natin na day of creation. No wonder ang nakalagay po doon sa story ng creation, there was evening and morning, and it was the first day. Tapos second day, third day, fourth day. So yan po ay pinaniniwalaan po ng ating church na ito po ay literal na mga araw. Ngayon, ito po ang sabi ng isang scholar tungkol po dyan. Pakinggan po ninyo sa book na Origin 21. Sabi niya ay ganito, the cumulative evidence based on comparative, literary, linguistic, and other consideration converge on every level, leading to the singular conclusion that the designation, yung ginamit pong Hebrew word na yom or day in Genesis 1 means consistently a literal 24-hour day. The author of Genesis 1 could not have produced more comprehensive and all-inclusive ways to express the idea of a literal day than the ones that were chosen. So, yan po, no? So, again, ini-establish po natin, it's literal days. Ano po? Dahil, again, isa pong practical na leksyon ay dahil we believe in a powerful God. Ano po? Ang Diyos natin makapangyarihan, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag nating isipin na dahil na ang Diyos ay mahina. Pag sinabi niya, ito ay mangyayari. Ano po? At by faith, we believe it. Ngayon, dito po sa ating lesson, meron po mga ilang bagay na i-connect po natin. Tulad po ng sinabi ko kanina, yung creation is very fundamental and ito ay foundation sa ilang mga teachings ng banal na kasulatan. Una po sisimulan natin, ang linagay ko po dito, yung tinatawag nating creation and rest. Ano po yung rest? Which is referring to the 7th-day Sabbath rest. Tingnan po ninyo ang sabi sa Genesis chapter 2, verses 2. Ang sabi dito, and on the 7th day, God finished His work that He had done, and He rested on the 7th day from all His work that He had done. So God blessed the 7th day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. So sabi po dito, after 6 days na ginawa niya ang langit at ang lupa at lahat ng mga naroon, ano po dito po sa earth, nung ikapitong araw, siya'y nagpahinga, ito'y kanyang pinagpala at kanyang pinakabanal. Ano po? Ito lamang ang araw na merong ganong formula pag binasa niyo po yung buong day of creation. Normally, sa first day, second day, very good, puro po, it was good, ganun po nakalagay. Ngunit pagdating po sa 7th day, He blessed it. Alam po ninyo, maraming mga tao ngayon ay hindi na tinatangkilik o kinikilala yung kabanalan ng araw ng Sabat. Ano po? Maraming mga tao, sabi nila, wala na yan. Ang sabi ng iba, para sa Hudyo yan. Pero in reality, nung ginawa si Adan at Eva, wala pa pong mga Hudyo. No wonder, sa Mark 2:27, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, the Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. So, ibig sabihin, is referring to everyone, humanity. Hindi siya nagre-refer sa mga Hudyo lamang. Ano po? Ang Sabbath ay ginawa para sa atin. Alam po ninyo mga kaibigan, meron akong isang buong Bible study just on the Sabbath, yung practical importance and implication ng araw ng Sabbath. Linagay ko po doon, yung Sabbath is based on the command of God sa 10 Commandments. Ang Sabbath is a memorial of creation. Ano po? Konektado ulit. Kasi sabi doon sa, di ba, pag binasa nyo po yung sa Exodus 20 verse 8 to 11 na nakalagay po doon, for He rested on the 7th day. Ang isang reason why we keep the Sabbath, because He created it's a time that we remember. Ang tanong, bakit mahalaga natin na maalala that it's a day of creation? Kasi po, tuwing naaalala natin dapat, tuwing Sabbath naaalala natin ang day of creation, it also reminds us that we are serving a powerful God. Sumasamba tayo sa makapangyarihang Diyos, at dahil makapangyarihan ng Diyos natin, anumang pagsubok, problema, o anumang mga bagay na pinagdadaanan natin, ay malalagpasan natin sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang importansya ng araw ng Sabat. Hindi lang yun. Every time that we remember that tayo ay ginawa ng ating Panginoong Diyos,
it also reminds us of our importance as humans. Bakit po? Kasi hindi tayo basta-basta na lamang sumulpot o lumabas kung saan. Ibig sabihin, ginawa tayo ng Diyos, meron tayong purpose. At hindi lamang sa may purpose tayo ay importante. Ano po? Kaya po, kung nanonood kayo ngayon, at meron kayong mga kasama sa bahay ninyo, ay pwede niyong sabihin sa katabi ninyo, you are important because God created you. And yung Sabbath reminds us of all these wonderful truths. Ano po, mga kaibigan? So every time we keep the Sabbath, it reminds us that we are important. We have our purpose. Ano po? So hindi tayo hahanap ng mga kung ano-anong mga bagay sa sanlibutan natin para lang maging masaya. Kasi at the end of the day, ang Diyos mismo na lumalang sa atin, ay doon pa lamang po makikita natin na meron siyang plano, meron siyang purpose, at tayo ay anak ng Diyos. Ano po? Kaya po ang Sabbath is very important. Ano po? Hindi lamang po para nang sa ganun tayo makapagpahinga physically, but as much as possible, maalala rin natin na we are serving a powerful God because He created all things. Well, hindi ko po ibibigay yung lahat ng mga detalye o yung mga bagay tungkol sa Sabbath na mga reasons why we keep it at ano yung mga practical implications sa atin ito. Pero napakarami, isa lamang po yun. Gusto ko lang mag-deal dun sa tinatawag natin na part ng creation. So sa creation po, yung record ng Sabbath, very clear mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Na it has connection. Ano po? So, dapat po ay itong Sabbath na ito ay talagang ingatan natin tulad rin naman ng ginawa ng ating Panginoong Diyos na nagpahinga ng araw ng Sabbath. Anisi para rin sa atin yan, mga kaibigan. Sapagkat alam ninyo, maraming tao ngayon, pagod na pagod, maraming tao ngayon, maraming mga iniisip. It's a good time to rest. Well, sabi ng kape, ngayon kasi pastor, puro pahinga na lang kasi, dahil quarantine, puro tulog na lang. Ganyan. Well, more than that, we can experience yung tinatawag po natin na pagsamba at pag-alala ng kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Of course, hindi po natin aalisin mga kaibigan na yung tinatawag natin na pwede nating maranasan ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos every day as we rest in Christ. Ano po? Hindi po natin inaalis yun. Of course, yun ang mahalaga, that we rest in Christ every day. But specifically sa Genesis story, specifically in the story of the creation, yung Sabbath, 7th day, was set aside ng Diyos para nang sa ganun, tayo po ay magpahinga at hindi lamang yon para nang sa ganun maalala rin natin ang creation. Siguro kaya yan po ang dahilan. Maraming tao ngayon naniniwala sila na sila ay galing sa unggoy. Ano po? Galing sa unggoy. Minsan nga, pag nangangaral ako, binibiro ko, tingnan nga natin yung katabi natin. Baka mamaya, sasabihin naman ng iba, uy, mukha nga unggoy. Well, pero hindi po totoo na tayo galing sa unggoy. Ano po, no? Tayo ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So, ito pong creation, again, is connected with rest o yung tinatawag natin na Sabbath. Ano po? So, kailangan po talaga maging clear sa atin na itong creation is important at hindi lamang po yun, it reminds us na tayo ay nilikha ng ating Panginoon Diyos. Palagi ko po kung ang lahat ng tao magkikip ng Sabbath, walang magsasabi na tayo ay nanggaling sa evolution o kaya naman sa mga kung ano-ano mga theories sapagkat ang Sabbath is a reminder na tayo ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po, no? So, hindi ko po kaya i-discuss lahat, but number 1, yung creation and rest. Dinagay ko po dito pangalawa, yung creation is also very important because it is also connected with the second R. Ang linagay ko po dito, creation and relationship. Ano po? Ang sabi dito sa verse 26, Then God said, Let us make man in our image, after a likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So malinaw po sa talatang ating binasa that God Himself is the author of marriage or yung tinatawag po natin na relationship. Ano po?
Kaya po yung marriage is also connected with creation. Kasi nandun din po yan magkasunod, na ginawa ng ating Panginoong Diyos. O hindi magkasunod, kundi magkasama. Kaya nga pag binasa niyo yung Genesis chapter 2, ang ginawa po doon, dinitalye paano yung nangyari. 'di ba? Kung paano ginawa si Eva, at pagkatapos inutusan sila ng ating Panginoon na sila ay magpakarami. Kaya tingnan po ninyo yung comment dito sa Genesis chapter 2 verse 23. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men." So, ang sabi po dyan, mga kaibigan, ay talagang ang Diyos ang nag-create ng tinatawag po natin na gift of marriage. So, siya rin po ang author ng relationship. Well, marami po tayong pwedeng i-discuss dito sa bagay na ito. Alam po ninyo, maraming nagsasabi, pag pinag-aralan daw po itong story of creation, makikita daw natin na ang mga babae ay ang sabi doon ay katulong lang daw ng mga lalaki. Katulong lang kasi ang sabi doon, 'di ba? Helper fit for men. Well, in reality, pag binasa niyo pong mabuti 'yon, ang ibig sabihin nun ay talaga sila ay magka-partner. Magkasama sa mga bagay, Kaya po sabi doon, fit for men. Tas ang ganda doon, pag binasa niyo ng mabuti yung story, marami nagsasabi, ang marriage daw nilikha ng Diyos kasi malungkot daw si Adan. Pero in reality, wala po akong nabasa sa account ng Bible na malungkot si Adan. Basahin niyo po mabuti, mga kaibigan. Basahin niyo yung Genesis chapter 2. Ang nakalagay po doon, Adam was alone. At hindi ibig sabihin nag-iisa si Adan, ibig sabihin siya'y malungkot. Ako po personally, ang paniniwala ko, si Adan ay masayang-masaya, completely happy with God. Masaya na siya with God. Kasi bakit? God is the true source of happiness and joy. Pero, because out of God's love for men, gusto niya na si Adan ay meron ring mapagshesheran ng kanyang pagmamahal na nararanasan niya mula sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga parang ang Diyos, lumikha pa siya ng tao para maibahagi at maparamdam niya ang pagmamahal niya. Hindi dahil malungkot ang Diyos, kaya niya ginawa ang tao. So dito po makikita natin, mga kaibigan, sa relationship pala, based on the biblical principle and story of creation, we don't enter in a relationship dahil pareho tayong malungkot. Hindi tayo magpapakasal dahil lang malungkot tayo. Originally, the intention doon, mga kaibigan, is for the men to share yung happiness na nararamdaman niya mula sa ating Panginoong Diyos. So God is also the author of marriage. Sad to say, mga kaibigan, napakarami ngayon na naghihiwalay, napakarami ngayon na hindi na masyadong pinapahalagahan yung tinatawag nating gift of marriage. Parang yung iba, laro-laro na lang yung pag-aasawa. Yung iba naman, parang, well, okay, meron ngayon, tapos later, iwan na lang. Kaya po no wonder tumataas yung tinatawag nating rate ng paghihiwalay. Maraming mga studies tungkol po dyan na ginagawa ngayon at mga pinag-aaralan ngayon. Ngayon, mga kaibigan, kung tayo po ay naniniwala sa story of creation, we will look at marriage as a gift from God. O yung relationships that we have right now, whether it's friendship, family, or ano man po yan, we will look at it as God's gift to us for us na may share natin ang happiness na meron po tayo. Ngayon, sa principle ng marriage, may binigay ang ating Panginoong Diyos sa Genesis 2:24. Ang sabi diyan, "Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, they shall become one flesh." So meron pong utos doon na kailangan humiwalay sa mga magulang sapagkat ang purpose, maging isa yung mag-aasawa. Kaya nga po ina-advise natin sa mga premarital counseling na ginagawa ko po, bago po magpakasal ang isang tao, ako po personally, nire-require ko na magpa-counseling muna o kaya dumaan muna ng mga 4 to 6 sessions po ng counseling sa akin. Para nang sa ganun po, mapag-usapan, mapag-aralan, paano sila mag-a-adjust on their own. At ang lagi ko pong sinasabi, we follow the principle of the Bible na ang sabi doon, hihiwalay muna o hihiwalay sa mga magulang para nang sa ganun, silang dalawa, ma-establish nila yung mga sarili nila at sila ay maging united in love.
ano po, sa isa't isa at lalong higit in love with God. Alam niyo po, ang dami ko pong pwedeng sabihin. Again, dito po tungkol sa marriage. But ang gusto pong i-point ng ating lesson, mga kaibigan, yung creation also reminds us and also informs us na yung marriage or relationship is God's gift to us. Foundation, ano po, sa creation, nandun na yung tinatawag natin na marriage. Ano po, isa yan sa mga itinatag ng ating Panginoong Diyos mula pa ng pasimula. Kaya po, sa ating pong mga nanonood ngayon na mga mag-aasawa, o kaya naman mag-aasawa pa lang o mag-asawa na, ngayon, sa lahat po ng nanonood ngayon ay tingnan po natin na ito ay regalo ng ating Panginoong Diyos. At dapat po natin itong ingatan at siguraduhin natin lagi lamang tayong nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Pag nakasentro sa ating Panginoong Diyos, bibiyayaan niya tayo at gagabayan niya tayo para nang sa ganun mapanatili natin itong tinatawag nating relationship na ito. Well, naiintindihan ko po maraming mga conflicts. Hindi po ibig sabihin na nag-asawa na ay happily ever after right away. Ang adjustment ay lagi pong nandun. Ano po? Laging nandun ang adjustment. Pero, kung ito'y regalo ng Panginoong Diyos at isa sa mga tinatag niya from the beginning, by God's grace, may iingatan po natin ito. Alam niyo po, hindi ko po alam ano yung mga kalagayan ninyo ngayon sa mga mag-asawa. Hindi ko po alam kung may mga pagsubok kayong pinagdadaanan sa relationship ninyo. Ang akin lang po masasabi, if you are both willing to work out the relationship, at if you are both truly in love with God, ano po? The Lord will help you and guide you para po itong relasyon na meron kayo ay maging smooth at mas maging maayos. Alam niyo po, naalala ko, isi-share ko lang po sa inyo. Nung first year of marriage naming mag-asawa ni Mrs., medyo challenging po yung naging first year namin dahil pareho po kaming halos ng personality na we are both active and at the same time pareho po kaming parang dominant. Ano po yung parang pareho kaming on the go, choleric, pareho kaming parang leader. Naalala ko yung first year of marriage namin, anniversary namin, mga kaibigan, mga kapatid, anniversary namin. Sabi ng misis ko, Daddy, paano kita babatiin? Happy anniversary or anniversary lang? Sabi ko, anniversary lang. Kasi hindi masaya yung marriage namin during the first year. But now, by God's grace, we have been married for 7 years, turning 8. Ano po, turning 8. And we can say that by God's grace, we are happy with our marriage. Ano po? Kaya po, sa mga kaibigan po namin nanonood, ano man yung mga pagsubok and trials ninyo sa family, by God's grace, malalampasan nyo po yan. Ang kailangan lamang natin ay kilalanin ng Diyos as the center of our relationship, yung magpakumbaba tayo tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at i-practice natin yung pagmamahal na tulad ng pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi po siya madali, pero sa biyaya ng Diyos, magagawa po natin. So lesson po natin, kinoconnect natin na foundation, yung creation, sa tinatawag natin na rest, which is Sabbath. Creation is also important or foundational sa tinatawag natin na marriage or relationship. At ngayon po pupunta po ako dun sa last R ng ating lesson. Ang linagay ko po dito, creation and redemption. Ano po? Creation and redemption. Pag binasa nyo po ang Genesis chapter 3, makikita nyo po yung story about the fall of man. Ang nangyari po, si Satan ay nagpanggap na serpent at nakikipag-usap kay Eva. At pagkatapos si Eva naman po ay nadaya at naniwala siya sa sinasabi ng kaaway. At pagkatapos ang ginawa naman ni babae ay sinabihan niya ang kanyang asawa na kainin ito at samahan siya. At base sa mga ilang mga pag-aaral at mga scholars, ang ginawa ni Adam, hindi siya naloko ng babae o naloko ni Satan, kundi pinili niyang mas mahalin yung babae kesa sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pinili niyang mas paniwalaan yung babae kesa sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos, pag binasa niyo po yung kwento, nung nagkasala, sila'y nagtago sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At nung nagtago sila, lumakad ang Diyos pa rin ang nag-initiate, mga kaibigan.
Ang Diyos pa rin ang nag-initiate na lumapit sa kanila. At nang lumapit sa kanila ang ating Panginoong Diyos, hinahanap sila. Pag binasa niyo po sa Genesis chapter 3, anong nangyari? Sabi ni Adam, kami hubad. At pagkatapos, tinanong, sino nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Ang ginawa ni Adam, sinisi niya si Eva, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Sabi naman ni Eva, yung ahas na iyong nilikha. So parang ang dating sa dulo, ang sinisi pa nila ay ang ating Panginoong Diyos. Ngunit pagdating po doon sa verse 15, nung text po ng Genesis chapter 3, napakaganda po sapagkat makikita po natin at marami po ang mga nag-a-agree na ang Genesis 3:15 is the very first prophecy na kung saan ipinangako na may darating na tagapagligtas. Ano po? Tingnan niyo po, sabi dito, I will put enmity between you, Genesis 3:15, between you and the woman, and between your offsprings and her offsprings, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ano po? Kaya, ang ganda sapagkat dito ay kinikilala na merong first prophecy. Ano po? Na may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na magliligtas sa sanlibutan. At hindi lamang po yun, based on the story of creation, we can see God na nangunguna o nag-i-initiate para lapitan ang mga makasalanang tulad po natin. Ano po? So, tayo po ay patuloy na nire-reach out ng ating Panginoong Diyos. Para na sa ganon, tayo'y makabalik sa Kanya. Ang ganda rin po sa New Testament, si Paul ay talagang i-connect niya rin sa creation. Ano po? Yung redemption. Tingnan niyo to. Sa Romans 5 verse 12, ang sabi po sa NIV version, sin entered the world through one man. Ano po? Yeah, through Adam. Through one man. Pumasok ang kasalanan. And then, ang sabi niya dito, and death through sin. And in this way, death came to all people. Ano po? So, ang sabi niya, binabalikan niya. Ginagawa niyang foundation sa Romans 5. At pagkatapos, pag tinuloy-tuloy niyo yung basa, mababasa niyo rin po dyan sa Book of Romans, nang sabi rin ni Pablo, sa pamamagitan rin naman ni Kristo, ang lahat ng tao ay nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon ng buhay. Ngunit, titignan po ninyo yung argument niya, nagsimula dun sa creation story, na kung saan si Adan at Eva rin, o dun sa Genesis story, sa Genesis 3, na bumagsak ang tao, through one man sin and death entered the world, pero through Christ, meron daw pong pag-asa. Kaya no wonder, ang sabi sa Bible, sa Romans 6:23, the wages of sin is death. That's why, kailangan ng ating Panginoong Hesukristo mamatay sa krus ng Kalbaryo. At nang sa ganun makumpleto yung tinatawag na plan of salvation para nang sa ganun lahat tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kaya kung ang kamatayan ay konektado sa kasalanan, kailangan ng ating Panginoong Hesukristo na talagang tubusin tayo. Kailangan siya yung mamatay in our behalf. Ano po? Kaya nga, pag binasa niyo po yung buong account before the death of Christ, talagang siya ay nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos naalala ko dun sa story na yun, ang sabi niya ang ganda, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Imagine niyo yun mga kaibigan. Imagine po ninyo. Hindi pa tayo humihingi ng tawad, hindi pa humingi ng tawad yung mga pumapako sa Kanya. Ang sabi na ng ating Panginoong Jesucristo, patawarin niyo sila, Ama, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po mga kaibigan, yung story of creation, yung nasa Genesis chapters 1, 2, and 3 is connected to all of this. Ginawa ang tao on the 6th day, and then after ng ilang chapters, specifically chapter 3, nagkasala si Adan at Eva, ngunit dun rin po sa chapter 3, may pangako na may darating na tagapagligtas. At sabi rin sa New Testament, sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan, sa pamamagitan rin ni Kristo, ay merong pong buhay at merong pag-asa. Kaya po, sa lesson po natin ngayong week na ito, huwag po nating kalilimutan na the teaching of creation, yung katuruan po ng may paglalang, ay napakahalaga
para po nang sa ganon ay tayo rin naman ay may mga practical na lesson ang creation story o yung turong ito sa banal na kasulatan. Ano po? At hindi lamang yun, nakita po natin that it's foundational sa ilang mga katuruan sa Bible. Ano po? Kaya po dito pumapasok yung sabi natin, tatlong letter R. Ano po? Creation and rest. Creation and rest referring to the Sabbath. Creation and relationship referring to marriage or any kind of relationship, but specifically in Genesis chapter 2 referring to marriage, Genesis 1 and 2, and then creation and redemption. Ano po? So yan po ang 3 points ng ating lesson ngayon. Gusto ko pong tapusin by reading a quote from Mrs. White from the Testimonies for the Church Volume 8. Ang sabi ganito, "The greatest minds, if not guided by the Word of God, become bewildered in their attempts to investigate the relations of science and revelation. The Creator and His works are beyond their comprehension. And because this cannot be explained by natural laws, Bible history is pronounced unreliable." Maraming mga tao, sinusubukan nilang daanin sa kanilang mga sariling mga pananaw at sariling kakayanan yung story of creation. Pero sabi po dito, hindi nila magagawa sapagkat tayong mga tao ay limited. And that is the reason why ang story of creation ay we take it by faith. At we believe na meron tayong Diyos, the powerful, and that is why ito pong nangyari o itong creation is really a literal event. Ano po? Naniniwala tayo na totoong itong nangyari. At naniniwala tayo na nangyari ito sa loob ng 7 araw. 6 days niyang ginawa at 7th day siya po ay nagpahinga. So sa lahat po ng aming mga kaibigan, mga taga-subaybay, huwag niyo po kakalimutan ng 3 points ng ating lesson ngayon: creation and rest, creation and relationship, and creation and redemption. Nawa po ay na-bless po kayo at napulot ninyo ang mga practical na mga leksyon mula po sa ating lesson. Tayo pong latayo mo ko sa panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa paggabay at sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po at nakita po namin ang kahalagahan ng story of creation o yung turo ng creation sa banal na kasulatan. Ito po pala ay pundasyon sa ilang mga katuruan at sa ilang mga bagay na amin pong mga pinanghahawakan. Salamat, Panginoon, for the gift of rest and specifically the Sabbath rest. Ngunit salamat rin lalo pang higit, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo na nagbigay sa amin ng mas higit na kapahingahan. Salamat rin, Panginoon, sa gift of relationship, especially the gift of marriage. Salamat rin po sa gift of redemption. Ano po? Na ito ay makikita po namin sa umpisa pa lamang ay kayo na po ang Diyos na nagmamahal sa amin at nag-iingat sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga-subaybay, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy na samahan sa lahat ng kanilang mga nararanasan at lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Panghawakan namin na kayo'y makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa inyo. Kayong may lalang ng langit at lupa at dahil doon, wala kaming dapat katakutan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.